isa po sa mga private prosecutor na kinuha na ng team prosecutors dito ho sa nalalapit na impeachment trial ng Vice President ay si Attorney Kapunan. At tinanong siya ng media kung nakahanda ba sila sa mga batikos ng kampo ng mga taga-suporta ni Duterte. Alam naman natin, matindi silang bumatikos, masyadong personal pa yung iba, at yung iba ho ay parang punong-puno ng galit at paghihigante. Ito yung naging sagot ni Attorney Kapunan dyan sa tanong na yan. But the common denominator of all the cases I have handled is a moral certainty. It's a certainty that we are for the truth. We are for the rule of law. And so if that is the guide, if our conscience is personally speaking, I go to this impeachment trial with a clear conscience. It does not matter if we are hit personally for all the wrong or right things I've done in the past. What matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our public prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So the direct answer to your question, ma'am, is bring it on. Ayun. Yan po, For the other, yun po ang sagot ni Attorney Kapunan na officially po pinakilala na po ni Congresswoman Jinky Luistro, ang lead counsel, o siya ho yung team leader ng team prosecutor na 11 kongresista. So, initial pa lang yan. Ibalita ko na sa inyo, 10 yung private prosecutor, private lawyer, voluntary, na tutulong sa prosecutors na sinakita nila na kailangan lalo pang maayos, mapanagot, at nakita nila ang ebidensya ay dapat po talagang mailatag na mabuti laban sa pangalawang Pangulo ng Bansa dahil nga ho sa graft in corruption, betrayal of public trust at iba pa. Ayun po yun. So, asahan na natin malaking tulong yan sa ng private lawyers sa mga kongresistang abogado. Ayan po yan. So, kaya ho yan ipinaghahandaan kasi nga ho, ilang linggo na lang, July 6 na. Kung hindi magbabago, sana walang problema sa Senado, ayan na po yung date ng actual opening ng actual trial. Kaya nga magkakaroon pa ng pre-trial kasi para maayos ang presentation. Okay? At yun ay bahagi ng paghahandaan nila. Marami ho. Picabar Law Office, at saka yung Kapunan, Castillo, sino ba yung isa? Binabanggit pang yung grupo ng mga taga Cebu. Na grupo rin ho mga abogado. At open pa, bukas pa ho ang team prosecutor sa ibang mga volunteer lawyer or law office na susuporta sa kanila. Kasi nga po ito ay laban ng mamamayan dahil betrayal of public trust at graft in corruption sa issue ng confidential fund at budget ng Department of Education. So wala naman personal dito. Kaya nga lang, alam naman natin ang mga batikos at sa sinasabi ng mga pro-Duterte ay talagang mga below the belt. Hindi ko naman nila lahat. Yung iba naman ay kapupulutan mo rin ng aral ang comment, pero majority sa kanila talagang wala sa topic. Wala sa pinag-uusapan. Batikos lang ng personal, panlalait at pagbabanta pa. Pagmumura pa nga yung iba eh. Wala po yan sa mga abogado. Maniwala kayo. Paninindigan nila ano ang dokumento at ano ang trabaho nila bilang volunteer lawyer. Volunteer po yan. Yung mga law office na aking nabanggit at mga abogadong naipakilala na at yung mga susunod pa habang magkakaroon try. Kaya magandang laban ito. Pagalingan, pahabaan ng karanasan sa trial at paghawak ng mga kaso. Itong si Kapunan ay 48 years na raw siyang nagpa-practice. Medyo matindi, no? Yung Picabar Law Office, matindi rin po yan. Yung ibang mga abogado ay galing sa Accra Law Office, sa mga de Campanilla.
mga respetadong law office ng ating bansa, nagbo-volunteer. Kaya magandang ibalita, volunteer, hindi na tayo gagastos. Yung mga congressman, hindi naman natin gagastusin yan dahil may sweldo yung mga yan eh. So yung mga congressman, yan ay walang ekstrang sweldo kaya sa trial. Obligasyon at kanilang trabaho sa ilalim ng saligang batas nang sila'y ihalal bilang mga prosecutor na sila'y gampanan, walang ekstrang bayad yun. Regular lang kung ano yung sweldo na kasama sa trabaho nila yun. So itong private lawyer na voluntary as involuntary, yun talaga. Ang magiging gastos lang dyan, sigurado, ay yung, siyempre, abutin ng merienda, tanghalian, or merienda ulit, or abutin ng dinner, yung trial. Siyempre, alam nga naman kanya-kanya silang gastos doon, malabo yun. Yan ang kasama sa gastos ng Senado. Yung mga pagkain ng prosecutors, team prosecutors, private lawyer, at kongresista, at yung defense counsel ng kampo ni Sara, lahat yan, basta nandun sa loob ng Senado, yan ay gastos ng Senado. Kaya nga ang initial na sinasabing magiging gastos ng Senado, doon pa lang sa row at yung paghahanda at yung mga pagkain, initial pa lang, nung nakaraan, nabanggit na yan ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng account, hanggang ngayon siya pa chairman kung di ako kakamali, mga 27 million pesos. Kasi nga yung pagkain, transportation ng mga testigo, mga pag-aayos ng dokumento, pag-seseros ng mga lahat ng gastos dyan. Ganun po. May gastos ng trial, hindi pwedeng libre. Pero yung bayad sa mga abogado, wala na. Walang babayaran ng Kongreso at ang gobyerno sa kanilang mga abogado dahil volunteer na. Ang malaki ang bayad, definitely hindi pwedeng maliit yun. Yung defense counsel kasi hindi naman pwedeng gamitin ni Sara Duterte ang pera ng gobyerno pambayad sa kanyang abogado. Hindi po. Kasi yung ganyang impeachment ay sariling gastos yan. Di ba? Dahil ang pagdidepensa ni Sara doon sa kanyang problema ay sariling problema niya yun. Pero yung pag-prosecute, pagpresenta ng ebidensya at pagiging team prosecutors at private lawyers, yun po ay bahagi ng kanyang trabaho. Ayun. Kaya hindi extra trabaho lang yung private prosecutor o yung team prosecutor ni na Luis Tro at iba pa. Yung kay Sara Duterte, extra trabaho yun. Hindi yun, yung mga abogado ron ay hindi empleyado ng Office of the Vice President. Kaya hindi yun pwedeng pasweldohin ng gobyerno. Yun ay gagastusan ng sariling pera ni Sara dahil siya yung kumuha ng abogado, hindi gobyerno. Ngayon, kung voluntary, pero medyo malabo yun. Kung voluntary yung 16 na abogado, ay di maswerte si Sara. Pero ako naniniwala, hindi voluntary yun. Maniwala ka, ang laki ng gastos niya. Million yan. Please like and share, subscribe and follow.